Mabilis na dumating ang Huwebes. Ito ang unang araw ko sa bago kong trabaho. Hindi pa rin alam ni Reid ang tungkol sa bago kong trabaho. Ayokong magsinungaling, pero mas maganda nang ilihim iyon sa anak ko. Baka maisipan niyang magtanong tungkol kay Reid at wala akong maisagot. Alam ni Eugene ang tungkol sa bago kong trabaho. Kung kinailangan ko daw siya, pupunta agad ito. Susunduin kita mamaya, intayin mo si Mami. Malambing kong sabi kay Reid. Opo. Tumango ito at hinalikan ako sa pisngi bago pumasok sa gitnang school niya. Tumigil ito sa paglalakad at humarap uli sa akin. Kumaway siya at kumaway din ako bago siya tuluyang pumasok. Pumara ako ng taxi para puntahan ang binigay na address ni Reid. Hinanda ko na ang sarili ko sa paghaharap namin. Hindi ako dapat magpadaig sa nararamdaman ko. Oo, mahal ko pa siya. Pero hindi ko na siya kayang makasama pa. Mas mahal ko na ang anak ko ngayon. Sa kanya na umiikot ang mundo ko. Naputol ang pag-iisip ko nang huminto na ang taksi sa harap ng malaking bahay na nahaharangan ng malalaking gate. Iniabot ko ang bayad ko sa driver bago bumaba ng taksi. Lumunok ako ng maraming bisis bago pindutin ang doorbell. Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag na nakasabit sa aking balikat nang may lumabas na katulong. Sino po sila? Magalang natanong nito. Pasalita na sana ako, ngunit agad ring naumid ang dila ko nang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Reid. Nakaputing binik shirt at nakakaki short lang ito. Manang Flora. Sinulyapan niya ako at binalik din agad sa katulong ang tingin. Ako na po. Tumalikod si Manang Flora at pumasok na sa loob. Napalunok ako nang lumapit na sa gate si Reid. Those eyes held me in such a trance I felt dizzy. My body became alert, like it had been called by its owner. My senses were heightened and my entire body prickled. Even from a distance, I know his eyes were unique. He was tall, broad, but even with his gray cashmere sweater, his muscles were evident. Nakangiting binuksan nito ang gate. Pasok ka. Salamat. Tipid kong sabi at humakbang na papasok sa gate. Naglakad ako papunta sa pinto ng bahay niya, ngunit napatigil ako nang maramdamang nagslide ang kamay nito sa bewang ko. Matalim ko siyang tiningnan at inalis ang braso nitong nakaalalay sa akin. I don't need your assistance, Mr. Agoncillo. I can perfectly walk without your hand supporting my back. Kinagat nito ang ibabang labi. Tinitigan niya ako. Sa sobrang intensidad ng titig nito, ay ako na ang unang nag-iwas. Umismid ako at nauna na sa kanyang maglakad. I don't want to be rude, especially to my employers. But he's different. He's pushing all my buttons. Gusto kong ipakita na hindi na ako apektado pa sa kanya. Tito, what took you so long? Napalingon ako kay Bubay. Tumatakbo ito palapit sa amin. Nang makita niya ako, ay agad siyang napatigil. Humigpit ang yakap nito sa teddy bear na dala. Binigyan ko ito ng matamis na ngiti. Hi Bubay, remember me? Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha nito. Marahan itong tumango at nagtago sa likod ng hita ni Reid. Humarap si Reid kay Bubay at yumuko. Binuhat nito ang bata na agad namang sumiksik sa liig nito. Tara na sa loob. Ayan ni Reid sa akin at nauna nang pumasok sa magharang pintuan. Pagpasok ko pa lang sa loob ay bumungad na sa akin ang puti at asul na kulay ng mga pader. Tumutunog ang takong na sapatos ko dahil sa wooden tiles na flooring nito.
Tumingin ako sa taas at namangha sa kumikinang na chandelier. Ano pa ba ang inaasahan ko sa bahay ng isang agonsilyo? Hindi ko alam na may pinagawa pala siyang bahay dito. Nabalitaan ko kasi noon na naibinta na nila ang lahat ng lupain nila dito sa Pilipinas. Nakita ko si Wright na binababa si Bubay sa upuan ng white grand piano. May binubulong siya sa bata, ngunit hindi ko iyon marinig. Nang lumapit ako, ay saka naglayo ang dalawa. Nagpaalam na si Wright sa amin dahil mai-escape pa raw ang isa sa mga investors niya, kaya naiwan kami ni Bubay sa magarang sala. Sinimulan kong turuan si Bubay ng basic piano songs like Happy Birthday, Twinkle Twinkle at Row Row Your Boat. Nagsisimula na akong magtaka dahil parang ang bilis matuto ni Bubay, ngunit inisip ko na lang na baka likas na sa dugo nito ang pagiging musician. Can I play a song? Mahinang sabi nito. Tumango ako. Sure. Binaba nito ang yakap na teddy bear at nilapat ang mga daliri sa piano case. Tumindig lahat ng balahibo ko nang tugtugon nito ang isa sa mga piano songs ni Beethoven. Bubay! Napatigil si Bubay nang marinig ang matigas na tinig na iyon. Lumingon kaming dalawa kay Wright. May hawak itong tray na naglalaman ng cookies at juice. Mula sa peripheral vision ko ay niyakap ni Bubay ang kanyang teddy bear. I'm sorry, Tito. Napatingin ako kay Bubay. Nakayuko ito habang mahigpit na niyayakap ang teddy bear. Napalunok ako. Sa hitsura nilang dalawa, mukhang may nangyari na hindi nila nagustuhan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa pagtatanong. Marunong kang tumugtog ng piano, Bubay? Tumango ito. I can play instruments like guitar, violin, and drums. Iyan ba ang dahilan kung bakit ayaw mo nang pumasok sa school? Dahil lahat ng matututunan mo sa school ay alam mo na? Sana hindi tama ang hinala ko na minamanipula ako ni Wright. Umiling ito. I want to help my tito. Tutulungan saan? Mula sa peripheral vision ko ay nilapag ni Wright ang tray sa lamisita. I won't tell. We pinky promised. Lumuhod ako sa harap at ngumiti. Malay mo, makatulong din ako sa problema nyo. Sabihin mo na sa akin. Umiling muli ito. I'm sorry, I won't. Bubay. Lumapit sa gawin namin si Wright. Lumayo ako ng kaunti dahil nagtama ang mga balikat namin ng lumuhod ito. Hinaplos nito ang pisngi ni Bubay. Go to your room. Mag-uusap lang kami ni Teacher Melissa, okay? Tumango si Bubay at bumaba na sa upuan. Sumunod ang tingin ko sa bata habang tumatakbo ito paakyat sa hagdan. Tumayo na rin ako dahil nangangawit na ang tuhod ko sa pagluhod. Tumikhim si Wright kaya napatingin ako sa kanya. Maligalig ang mga mata nito at hindi makatingin sa akin ng diretso. Nagsisimula na akong mainis. Sa lanay tayo. Sumunod ako sa kanya. Nakayukom ang mga kamay ko hanggang sa makarating kami sa lanay. Umupo ako sa harap ng mahogany table na nasa gilid ng man-made falls. Nakaka-relax man ang senaryo na iyon. Hindi ko pa rin na-enjoy dahil nasa harap ko si Wright. Mukhang alam ko na. Napagtugma-tugma ko na lahat. Naglalaro na naman siya. Humalukip-kip ako at matalim itong tiningnan. This is your plan, no? Yes. Tang na. Right. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagpupuyos ako ngayon sa galit. Napasinghap ito. Ito lang kasi ang alam kong paraan para
Marahas akong tumayo. Gigil na gigil ako sa kanya ngayon. Pinaglaruan na naman niya ako. Putya. Ilang beses ko bang sasabihing ayoko na? Tumayo na rin ito. This time, nakakatingin na siya sa akin ng diretso. May karapatan pa rin ako sa anak ko, Melissa. Damyo. Nawala na ang karapatan mo nung sinabi mong ipapalaglag ko siya. May dahilan ako. Nanginig ang boses niya at nagsimula ng mamula ang kanyang mga mata. Kahit ano pa ang dahilan mo, hindi solusyon ang pagpapa-abort ng bata. Madiin kong sabi. Dinoro ko ito. Hindi pa ba niya kami titigilan? Bakit ba pinagpipilitan niyang angkinin ang una pa lang ay itinapon na niya? Alam kong ang basura pwedeng i-recycle o i-reuse, pero hindi kami bagay ng anak ko. Itinapon niya na kami. Hindi na niya pwedeng pulutin at angkinin muli. Kaya wala na akong pakialam sa tanang dahilan mo. Itago mo na lang yan. Hindi ko kailangan. Lumapit ito sa akin ngunit umatras din agad ako. Hindi. Kailangan mo tong marinig. Ayoko. Matigas kong sabi at saka to malikod na. Sandali lang, Mel. Parang napaso ako nang hawakan nito ang braso ko. Nagpumiglas ako mula sa hawak niya. Pumunta ito sa harap ko para harangan ang daraanan ko. Ang sumunod ang hindi ko inaasahang mangyari. Lumuhod ito sa harap ko at iniyakap ang mga braso sa aking biwang. Anong ginagawa mo? Sigaw ko. Pilit kong tinatanggal ang mga braso niya sa biwang ko. Please, Melissa, nagbago na ako. Tumakas ang isang butil ng luha mula sa mata nito. Kung ako lang ang Melissa noon, malamang ay napatawad ko na si Wright. Pero hindi. Nagbago na ako. Mas naging matatag ako at binalot ko na ng yelo ang puso ko. Pinagsisisihan ko na lahat. Patawarin mo na ako, parang awa mo na. Awa? Tumawa ako ng pagkakahit na may namumuong bara sa lalamunan ko. Wala nang natirang awa sa puso ko para sa iyo, Wright. Honestly speaking, wala ka na talagang puwang sa puso ko. I despise you. Bitawan mo nga ako. Melissa, naghirap kami. Wala akong magawa. Iyamugyog ang balikat nito ngunit pilit ko pang inaalis ang mga braso niya. Nagmamakaawa ako. Pakinggan mo ko. Yung dahilan ko. Tinutulak ko ito ngunit mas humigpit pa ang pagkakayakap niya. Let me go! Ano ba? Ayoko. Ayokong mawala kang muli. Patuloy pa rin ang panginginig ng boses nito. Hindi ko na kaya. What the? Hahampasin ko na sana ito ngunit may malamig na tubig ang bumuhos sa katawan ko. You're hurting my tito. You're a bad person. Naibaba ko ang kamay ko at tiningnan ang nagbabagang mata ni Bubay. Hawak nito ang baso na kanina ay pinaglalagyan ng Diyos. Bubay? Tumayo si Wright at agad na nilapitan si Bubay. Kinuha nito ang baso mula sa mga kamay ng bata. Pinunasan nito ang luha na nasa pisngi niya bago harapin si Bubay. Why did you do that? Why are you like that? Wala ka pong pinagkaiba kay Papa. Lahat kayo sinasaktan at pinapaiyak ang mga mahal ko. Maalab na sabi niya sa akin bago tumakbo papasok sa loob ng bahay. Hindi na nakatakas sa paningin ko ang luhang tumulo sa pisngi ng bata. Napatulala ako nang makita ang sakit sa mga mata nito. Bubay! Sigaw ni Wright, ngunit parang hindi siya narinig ni Bubay. Lumipat sa akin ang tingin ni Wright. Dahan-dahan itong lumapit sa akin, kaya napunta sa kanya ang tingin ko. I'm sorry. Guess your blouse.
Napasinghap ako nang makita ang itsura ng blouse ko. Puti kasi iyon at nang mabasa ay bumakat kaagad ang itim kong bra. Agad ko ding tinakpan ng mga braso ko ang aking dibdib. Ikukuha kita ng t-shirt. Panik na sabi ni Wright. Hindi na, uuwi na lang ako. Malamig kong sabi. Lalagpasan ko na sana siya, ngunit agad nitong hinawakan ang braso ko. No, hindi kita hahayaang bumiyahe ng ganyan ang damit mo. Ayoko. Matatag nitong sabi na parang hindi ito nagmakaawa sa akin kanina. Hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko na siyang hilain ako papasok sa loob ng bahay. Hinang-hina ako habang inaalala ang malinaw na sakit sa mga mata ni Bubay. Ganon din ba ang makikita kong ekspresyon ni Raid kapag nalaman niyang nagsinungaling ako sa kanya? Makakaaya ko ba kung dumating ang pagkakataong iyon? Naiwan ako sa gitna ng sala at inintay bumaba si Wright. Ayoko kasing sumama sa loob ng kwarto niya, kaya nagpaiwan na lang ako dito. Nakita kong bumababa na si Wright sa hagdan. Nang malapitan na niya ako, ay ibinigay niya sa akin ang puting damit. Sa CR sa taas ka na lang magbihis, kumaliwa ka lang at makikita mo na. Huminga ako ng malalim at kinuha ang damit sa kamay nito. Hindi na ako nag-abala pang magpasalamat dahil kasalanan naman niya kung bakit nangyari ito sa akin. Kung hindi sana niya ako minanipula, hindi sana ako matatapunan ng Diyos at hindi sasama ang ekspresyon sa akin ni Bubay. Umakyat ako sa taas at kumaliwa, ngunit dalawa ang pinto na naroon. Una kong binuksan ang may kulay asul na pinto. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ko kung ano-ano ang mga nakalagay roon. Kusang gumalaw ang mga paa ko at pumasok sa loob niyon. Crib, cute wool decor, toddler bedding, high chair, robots, dolls, milk bottles, blue and pink stroller, clothes and bedsheets, and lots of baby stuff. Wrong door. Humarap ako sa taong nagmamay-ari ng tinig na iyon. Nakatayo sa may pinto si Wright at tumatagos sa katawan ko ang titig nito. Kumalabog ng husto ang puso ko nang magsimula na itong maglakad papasok sa loob. Nilagpasan niya ako at pumunta sa my crib. Pinihit nito ang laruan na nakakabit doon at nagsimula iyong lumikha ng pampatulog na kanta. This room is my stress reliever. Suminghap ito bago igala ang paningin sa buong kwarto hanggang sa mapunta sa akin. Ngumiti ito ng malungkot. Ako mismo ang nagdisenyo ng kwarto na ito. Kahit yung mga toys, bedsheets, crib, lahat. Ako mismo ang pumili. Hindi ko kasi alam kung babae o lalaki ang anak natin, kaya hinati ko ang kwarto. Hinaplos nito ang crib. Kwarto niya to. Kwarto ito ng anak natin. Why did you do this? All of this? Nagtataka kong sabi. Ayaw mo sa anak ko, hindi ba? Tinalikuran mo kami. Ilang bisis itong lumunok at nagbuntong hininga saka lumapit sa akin. Melissa, I used you to bring my first love back, to make her jealous, to make her crawl back to me. Tumigas ang pangako dahil sa sinabi nito, at mas lalo na nang banggitin nito ang pangalang unang sumira sa kinabukasan ng anak ko. Si Claire. Malamig ko itong tiningnan. Hindi ko na ata kayang pakinggan ang sasabihin pa niya. Aalis na ako. Bago pa man ako makalabas sa kwarto, ay agad na sumara ang pinto. Hinarap ako ni Wright sa kanya at itinukod ang mga braso sa magkabilang gilid ko. Hindi ako nagpatinag sa intensidad ng titig nito. Nilabanan ko siya. At least, hear the whole story before you drop to conclusion.
Tila naghihirap na sabi nito. Okay, I giving him a chance to explain. Nasa akin naman yun kung iintindihin ko siya. Hindi ko sinabing binibigyan ko siya ng chance para magkaroon siya ng puwang sa buhay namin ng anak ko. Ayoko na. Sawa na akong masaktan ng paulit-ulit dahil sa kanya.